Sa loob ng isang segundo, may 10 sanggol na isinisilang sa mundo. Lalaki, at ang isa sa kanila ay magiging doktor, inhinyero, abogado, artista o isang pangkaraniwang mamamayan. Iba't ibang muka mula sa iba't ibang antas ng lipunan. Ngunit iisa ang problemang pinagdadaanan, isang matinding karamdaman, ang diabetes. Si Rex, 12 anyos, bahagyang namumulat pa lang sa kanyang kapaligiran. Sariwa pa sa kanyang alaala nang una niyang naramdaman ang epekto ng kanyang sakit. Noong April 2002 po, tapos po nung umaga po, pagkabangon ko po, nandidilim po paningin ko at nahihilo po. Sa kabila ng kanyang kamusmusan, batid na niya ang kanyang mga limitasyon at pasakit na dala ng kanyang karamdaman. Naisip ko po na hindi ko na po magagawa nung kayang gawin ng ibang bata po. Tulad ng masyadong paglalaro po, tsaka po kumain po ng matatamis. Hirap kasi ang hirap na nga ng buhay namin. Karoon pa siya ng sakit na na talagang habang buhay ng kailangan ng gamot. Tulad ng insulin ng mahal, gano'n lang kinikita ng mister ko sa pagka-tricycle. Maliit lang, sapat lang sa pagkain namin. Kaya yung gamot niya, minsan naghahagilap ako kung saan. Pagka, nakakabili naman kami sa isang buwan, minsan napapanis naman dahil wala kaming rep, nalagay namin sa baso. Kaya hindi umaabot ng isang buwan, naghahagilap na naman ako. Pinagmamasdan ko siya. Minsan naiiyak ako pagka nakikita ko yung mga braso niya, nakakaturok. Ng araw-araw, 2 beses. Kaya yun, naawa rin ako, baka mamala siya. Minsan po nasasaktan po ako kasi po, 1 linggo po namin ginagamit yung syringe kasi po minsan po wala po kaming pambili. Si CJ, mayaman at varsity ng swimming sa kanyang paaralan. Sikat siya at maalwan ng pamumuhay. I accepted that I have diabetes because I am used to it, and I sometimes envy other kids because they can do whatever they want. But I can still do other things that I'm best, like swimming and drawing. Most likely studies. I know that I am diabetic, but it's okay. Kung tutuusin, nasa kanya na ang lahat. Pero hindi pa rin nakaligtas sa panganib at hirap na dala ng sakit niyang diabetes. Sabi nga nila, it's okay for CJ to have diabetes, but I think it's so unfair. It's not okay for you or to even any other member of the family to have this kind of sickness or disease. Siyempre, as a mom, it hurts me more. Kasi diba, like simple things that other kids can do, like eating cakes or eating candies, syempre, hindi nagagawa yun ni CJ. But despite him having DM, we get by because we know what to do. Si Aling Ara, 64 na, isang kahig, isang tuka. Sinisikap na mapagkasya ang kita nilang mag-asawa para mabuhay ang mga anak at matustusan ang pang-araw-araw nilang gastusin. Noong 2001, kasi nagkasugat ako na hindi gumaling-galing. Nung pinadoktoran ko, doon ko nalaman na may diabetic nga. Patapos nun, siyempre, malungkot at forever daw hanggang nabubuhay ako, magagamot na ako. Naghirap kami.